Gandang gabi mga anak po. Salamat tayo sa ating Panginoon na maganda, medyo humina na ang hangin at ulan. Nawa habagan tayo kaawaan ng ating Panginoon na matigil na itong mga kalamidad na ito. Kaya Panginoon, magpasalamat rin tayo sa Panginoon na lagi siya gumagabay sa atin. Kaya mga anak po, sunod ko yung promise ko sa inyo na yung kwento natin kung paano nagkatawang tao ang ating Panginoon. Ngayon, ang isunod natin, kung mayroon kayo Bible, i-ano natin sa Mateo chapter 2. Magsimula na naman tayo uli sa 1 hanggang 23. Verse 23. Para sabaybayan ninyo, lalo na kung hindi pa kayo nagbabasa o wala kayong Bible, masubaybayan ninyo yung pagkatao ng ating Panginoon. Kaya ngayon, yung bilang Nasaryo na naman siya. Sabi nga dito yung sa kanyang kabataan at paglaki na tinaguri ang Nazareno. Kaya makita na naman natin ang kwento niya dito sa kanyang paglaki. Kaya sabi nga, hinanap at sinamba ng mga hintil na mago. Ito yon. Ngayon, nang si Jesus ay isinilang sa Bethlehem ng Judea sa mga araw ng Haring si Herodes. Narito may mga magong mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagsasabi na saan siya na isinilang na hari ng mga Hudyo, sapagkat nang lumitaw ang kanyang bituin, ang aming nakita at kami ay naparito upang sumamba sa kanya. Sabi ng mga mago. Ngayon, nang marinig ito ni Haring Herodes, yung hari, siya ay nabahala at ang buong Jerusalem kasama niya at nagtipon-tipon ang lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng mga tao. Inusisan niya sa kanila kung saan dapat isilang ang Kristo. Tapos, at sinabi niya sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, ang lupain ng Juda, na anumang paraan ay hindi pinakamaliit na gitna ng mga gobernador ng Juda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na siyang magpapastol sa aking bayang Israel. So ito, sinanhi naman ng pinaghilihin ni Haring Herodes. Pinaghihili ni Haring Herodes. Tapos noon nga sa palihim na tinawag ni Herodes ang mga mago at maingat na inusisa sa kanila ang mga panahon ng paglitaw ng tala. At sila ay pinatungo niya sa Bethlehem at kanyang sinabi, humayo kayo at gumawa ng maingat na pagsaliksik hinggil sa bata
At kapag siya ay matagpuan ninyo, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay paroon at makasamba sa kanya. At nang narinig ng ang hari, sila ay yumaon at narito ang tala na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang na ito ay sumapit at nanatili sa tapat ng kinaroonan ng bata. At nang kanilang nakita ang tala, sila ay nagalak, naglubhang malaking kagalakan. At nang pumasok sa bahay, nakita nila ang bata kasama ni Maria, na kanyang ina, na nagpatirapa sila at nagsisamba sa kanya. At nang nabuksan ang kanilang mga kayamanan, kanilang hinandugan siya ng mga kaloob, ginto at kamangyan at mera. At nang ang mga mago nabalaan sa pagpanaginip na huwag bumalik kay Herodes, sila ay umuwi sa kanilang sariling lupain sa pamagitan ng ibang daan. Di na sila bumalik doon. Kaya tumakas sila patungong Ehipto. Ngayon, sila ay nakaalis. Narito isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, at tumakas ka patungong Ehipto, at manatili roon hanggang nasabihin ko sa iyo, sapagkat malapit nang hanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya." At siya ay bumangon at dinala ang bata at ang kanyang ina noon ding gabing iyaon at nagtungo sa Ehipto. At nanatili roon hanggang na pagkamatay ni Herodes upang matupad ang isinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na magsasabi, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." Ngayon, nais patayin ni Haring Herodes. Kaya noon nga, nang namalaya ni Herodes na siya ay napaglalangan ng mga mago, siya ay lubhang nagalit at nagsugo at ipapatay ang lahat ng mga batang lalaking nasa Bethlehem at sa lahat ng mga distrito nito, mula sa 2 taong gulang at pababa, alinsunod sa panahon na maingat niyang mausisa ang mga mago. Noon nga ay natupad ang sinasalita na sa pamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, "Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at kalumos-lunos na panaghoy. Tinatanganan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw niyang paalo sapagkat sila ay wala na. Kaya babalik sa panirahan sa Nazaret." Ngayon, nang namatay si Herodes, naritong isang anghel ng Panginoon nang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, "Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at pumaroon ka sa lupain ng Israel, sapagkat yaong mga nagtangka sa buhay ng bata ay nangamatay na." At siya ay bumangon at dinala ang bata at ang kanyang ina at pumasok sa lupain ng Israel.
Subalit nang nabalitaan niya na si Arkelao ay naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya ay natakot na pumaroon at nandibinong matagbilinan sa panaginip, siya ay lumisan tungo sa mga sakop ng Galilea at dumating at nanirahan sa lungsod ng tinawag na Nazaret, upang ang salita ng pamagitan ng mga propeta ay natupad, siya ang tinawag isang Nazareno. Amen. Praise the Lord. Ito yung nangyari sa ating Panginoon na natawag na siya ngayon ng Nazareno dahil doon yung namatay na yung hari na nais magpatay sa ating Panginoon, sila ay pinabalik na anghel dahil pinabalik sila doon. Pero nung naraman din ni Jose na yung ang hari pala rin ng yung tatay rin ni Herodes, kaya napunta sila ng Nazareno. Kaya tinawag siya ngayon ng Nazareno dahil sa lugar kung saan sila pumunta, dahil natakot si Jose sa ama ni Herodes na siya pala yung kapalit na hari. Kaya napunta sila doon sa Nazareno, kaya natawag siya ngayon. Kaya diba sinicelebrate siya ngayon ng Nazareno. Ito yun. Kaya natawag siya Nazareno dahil tumira sila doon sa Nazareno. Ito yung sa Bible talaga na original na binasa ko ngayon. Kung may Bible kayo, yung sinabi ko na magsimula lang kayo sa chapter 2, chapter 2 verse 1 hanggang 23 para mabasa ninyo ang nangyari sa anak ng Diyos na si Jesus nung bata pa siya, na pinagbantaan naman ni Herodes na papatayin. So doon ninyo mabasa yung senior ko sa inyo, yun yung totoo na nangyari sa bata na ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa inyo mga anak apo, habagan tayo at kaawaan ng ating Panginoon na ang kalamidad medyo humina na, nawa magsama-sama tayong panalangin na habagan tayo ng Panginoon na ilihis na itong mga kalamidad na ito. Kaya salamat sa ating Panginoon na tayo ay umaasa lang lagi sa Kanya mga anak apo, sa lahat ng oras, sa lahat ng ating pagdulog sa Kanya, na lagi tayo makaugnay sa ating Panginoon upang tayo ay Kanyang kaawaan at kahabagan o sa Kanyang kapangyarihan. Kaya salamat sa ating Panginoon na ngayon gabi, sa sunod na naman na chapter yung babasahin natin. Kung ano naman ang mangyari doon sa anak ng tao. Praise the Lord. Amen. Shout out sa inyo mga anak apo. Ingat palagi kayo sa mga panahon na ito. Lagi tayo manalangin. Ingat sa pagmamaniho ninyo, sa paglalakbay o saan man kayo magdako magpunta. Ingat kayo lahat. Amen sa inyo. Bye-bye. Amen.